Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan at mga kapatid sa Panginoon. Ngayon po ay alas 7 ng umaga at isang tanong po ang ipinasa sa akin kanina ng ating mga researchers at nirequest nila na masagot po natin itong tanong na ito. So mabuti pa basahin natin yung kanyang tanong, ano? Sabi niya dito, "Good morning po, Pastor. Ako po ay nagsusuri at napanood ko po ang sagot sa inyo ng..." So yun, na pinanood ko rin po. Gusto ko pong malaman ang sagot ninyo na nasa ilalim ng sumpa ang mga sumusunod sa utos. Totoo ba na hindi naaalis o umaalis ang Holy Spirit po? At totoo ba na hindi na kailangang ibigin ang Diyos? Nagugulat po kasi ako sa sinasabi ni Pastor. So hindi na natin pangalanan. Sana po ay masagot ninyo ang katanungan ko po. Salamat sa oras. So ito po yung tanong niya, ano? Ito kapatid sa totoo lang, kahit ako nagugulat dito sa mga tanong mo, hindi ko akalain na meron palang ganitong mga turo, ano? Pero sasagutin kita, yun nga lang, ang sagot kong ito ay hindi lang para pamalian kung sino man o kung kanino mo man narinig yung mga turong yan. Ito pong sagot ko sa iyo ay para sa lahat ng mga samahang nagtuturo nito. At huwag naman sanang isipin ng iba dyan na ako po ay naninira. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang nakasulat, hindi yung kung ano ang opinyon ko. So kapag nakasulat kasi yung pinapangaral mo at sinasabi mo, hindi paninira yun. Binabasa mo lang naman yung nakasulat, anong paninira doon. Nasaktan ka, pero hindi paninira yun. Ganun talaga katotohanan, masakit eh. At nangangako ako sa inyo na wala kayong maririnig sa mga sasabihin ko na walang batayan sa Biblia. Lahat ng sasabihin ko po ay may batayan. Delikado po yung pastor na kung ano-anong pinagsasasabi pero wala namang batayan. Nakakaimpyerno po yan, mga kababayan. So isa-isahin natin yung kanyang tanong. So unang tanong niya, nasa ilalim ba ng sumpa ang mga sumusunod sa utos ng Diyos? Actually, hindi na po bagong tanong ito, ano? Gasgas na tong tanong mo, kapatid eh. Ang pinanggalingan kasi ng turo na yan is yung nasa isang talata sa Galatians chapter 3 verse 10. So na-misinterpret yan ng mga nangangaral ngayon at yan ang ginagamit nilang basihan. So basahin natin kung anong nakasulat dyan sa Galatians chapter 3 verse 10. At gagamit po ako ng magandang balita Biblia. Actually hindi ito yung ginagamit kong Biblia kasi maraming maraming maling pagkakasalin. Paraphrasing kasi yung nangyari sa magandang balita Biblia, kaya hindi yan yung ginagamit ko. Mas preferred ko yung ang Biblia o yung ang bagong ang Biblia. Kasi yun, talagang mas accurate sa King James Version yung pagkakasulat doon. Pero anyway, gagamit tayo ng magandang balita Biblia dahil karamihan yata sa mga nakikinig is ganito yung version na hawak ninyo. So ang sabi dito sa Galatians chapter 3 verse 10, ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Ayan. So kung titingnan mo nga naman, parang sasabihin mo lahat ng sumusunod sa utos is nasa sumpa. Pero ganun ba ibig sabihin nun? Kung pastor ka at malawak ang alam mo sa salita ng Diyos, sa unang basa pa lang, alam mo na hindi lahat ng utos na nasa Biblia ang tinutukoy dyan. Yung salitang kautusan na tinutukoy dyan, hindi lahat ng utos sa Biblia ang tinutukoy nun. Bakit? Ito ulitin natin yung basa. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Anong kautusan daw yung tinutukoy dyan? Yung aklat ng kautusan, yung nasa aklat ng kautusan. So ano ba itong aklat ng kautusan? Na ang lahat ng nandoon nasa ilalim ng sumpa. Ito pong aklat ng kautusan na ito po'y isinulat ni Moises sa bundok ng Sinai. Yung aklat na inilagay sa tabi ng kaban ng tipan. Kasi ang Israel, merong daladalang kaban ng tipan nung sila'y naglalakbay, nung umalis sila sa Egypt sa panahon ng Exodus.
So meron silang daladalang kaba ng tipan. At dun sa kaba ng tipan, merong dalawang klase ng kautusan na nandun. Yung 10 utos na isinulat mismo ng daliri ng Diyos at inilagay sa loob ng kaba ng tipan. Again, nilagay yon sa loob ng kaba ng tipan, isinulat ng daliri ng Diyos. Tapos, meron namang isang aklat na ang nagsulat naman si Moises. Si Moises ang nagsulat. At inilagay naman yon sa tabi ng kaban, hindi sa loob, sa tabi ng kaban, sa labas. So, sa lugar pa lang na pinaglalagyan, hindi natin masasabi na itong dalawang utos na ito is magkatulad. Hindi rin sila magka-level. At lalong hindi sila iisa. They are two distinct laws. Kaya nga magkaiba pati lalagyanan eh. Pati yung author magkaiba eh. So, itong aklat ng kautusan na ito na isinulat ni Moises, ang tinutukoy ngayon ni Pablo sa Galatians chapter 3 verse 10 na aklat ng kautusan. Meaning, hindi lahat ng utos sa Biblia tinutukoy diyan sa Galatians 3:10. Diba? Hindi kasama diyan yung utos ni Kristo. Kasi yung utos ni Kristo, isinulat yon ng mga apostol sa Bagong Tipan. Hindi yun isinulat ni Moises. At hindi rin kasama diyan yung 10 utos kasi ang nagsulat naman nun ang daliri mismo ng Diyos. Ang tinutukoy lang diyan is yung aklat ng kautusan na ang author ay si Moises. Nakakuha mo? Ayan, babasahin mo lang naman yung talata eh. Sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Yung aklat ni Moises. So, ang tanong, sino daw ang nasa ilalim ng sumpa? Ulitin natin. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. So, yung sumusunod o yung hindi sumusunod, sinong nasa ilalim ng sumpa? Sige nga, sino sinusumpa? Yung sumusunod o yung hindi sumusunod? Liwanag naman dyan eh, hindi naman siguro mahirap basahin eh. Ang sinusumpa dyan, yung hindi sumusunod. Nakita nyo? Hindi yung sumusunod. Oh, see? Diyan pa lang malalaman mo na ang pastor hindi talaga niya naiintindihan yung sinasabi niya eh. Alam mo, madali naman kasi magsabi na, oh yan, nakasulat, nababasa. Pero tanong, naintindihan mo ba binasa mo? Diba? Sabi pa nung iba dyan, mali daw yung do this, do that, maling turo daw yun. O anong mali doon? Diba? Ang tanong, anong mali doon? Malibang sawayin ka pag gumagawa ka ng mali. Maliban na sabihin sa'yo, yung dapat, kung anong dapat mong gawin at yung hindi mo dapat gawin. Mali ba yun? May tao, mamamatay tao. Malibang sabihin sa kanya na huwag kang papatay. May tao, 3 ang asawa. Malibang sabihin sa kanya na, oy kapatid, huwag kang mangalunya. Huwag mo saktan yung legal wife mo. Malibang sabihin yon. Utos nga yun sa mga mangangaral eh. Pakinggan ninyo sa aklat ng Tito. Sa King James, this witness is true, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Sa Tagalog, ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila, upang magpakagaling sila sa pananampalataya. O di hindi mali yung do this, do that, di ba? Sasabihin mo yon kasi maraming tao nakakalimot nun at maraming tao hindi alam yon kung anong tama't mali. Kahit sabihin mo na sabihin mo na members na sila ng church, no, hindi lahat ng members sa church is alam ang tama't mali. Yung iba nagkakamali dyan. Ang maling turo is idamay mo lahat ng utos diyan sa kautusang sinasabi sa Galatians 3:10, maling turo yon. Dahil ang tinutukoy lang dyan is kautusan ni Moises na isinulat sa aklat. Hindi kasama utos ni Kristo dyan. At lalong hindi kasama 10 utos dyan. In fact, ang tawag nga ni Apostol Santiago sa 10 utos is law of liberty. Kautusan ng kalayaan ang tawag ni Santiago doon. So, ang tinutukoy dyan, yung nasa aklat, kapatid, nakuha nyo? Ngayon, ang tanong, yun bang utos na nasa aklat ng kautusan ni Moises, para sa atin ba yun? Susundin pa ba natin yon? Hindi na. Kasi, ang pinapangaralan ni Pablo dyan is yung mga Hudyo na nasasakop ng kautusan na yon na nasa aklat.
Tayong mga Kristiyano, ang batas na susundin natin is yung utos ni Kristo. Yung 10 utos, kasali ba yun? Kasali po yun. Kasi isinama ni Kristo yun sa kanyang mga turo. At isinama din naman ng mga apostol sa Ebanghelyo. Tandaan nyo, anumang batas noon, kahit umiral na siya noon, once na isinali siya ni Kristo at ng mga apostol sa Ebanghelyo, susundin natin yon. Yung iba kasi, pinagpipilian yung Biblia parang alam niyo yung bigas na inilagay sa bilao, pinagpipilian ng bato. Yun ang ginawa ng ibang pastor ngayon At yung mga miyembro, amin lang sila ng amin dahil, siyempre, wala naman din silang malay sa Biblia. Kung ano lang yung sabihin ng pastor at kung ano lang yung gusto ng pastor, yun lang din ang ituturo. Parang parang bigas na pinagpilian ng bato sa bilao. Sabi nila, ang bagong tipan ay isinulat lang ni Pablo. Ba't kahit isinulat ni Pablo, basta't may kinalaman sa pagsunod sa utos at mabuting gawa, iniitsipwera mo? Diba? Sabi mo, rightly dividing the scriptures. Yung mga sulat ni Pablo ang para sa mga hentil. Bakit may iniaaral si Pablo tungkol sa mabubuting gawa at sa pagsunod sa utos, di mo pinapansin? Di pinipili mo lang talaga kung ano itinuturo mo, di ba? Selective lang talaga kayo Sasabihin pa, pananampalataya lang. Pananampalataya lang. Tanong, ano ba ibig sabihin ng pananampalataya ayon kay Kristo? Tanungin natin si Kristo, coming from the horse's mouth, galing mismo sa bibig ni Kristo, na itinataas ninyo kuno, pero hindi nyo naman pinapaniwalaan. Ano daw ibig sabihin ng pananampalataya? Pakinggan ninyo. Sa John 14:12, magandang balita, Biblia pa rin to. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. May gagawin ka? Wala. May gagawin ka? Hindi ka papangulang, hindi yung pananampalatayang hanggang bunga nga lang, di ba? Hindi yung hallelujah, praise the Lord, tinatanggap ko si Jesus bilang personal na tagapagligtas ko. Ganun ba yun? Ganun lang ba yun? Hanggang bunga nga lang? Hindi lang po ganun ang faith ayon kay Jesus Christ. Kapag ganun ang faith mo, basura yan. Nakuha nyo, mga kababayan? Sasabihin pa nila, si Kristo ang itinataas namin dito. Hindi katulad ninyo dyan, ang itinataas nyo sarili nyo. Alam nyo, kahit itaas nyo pa si Kristo ng pagkataas-taas, kahit purihin nyo pa siya ng 100 iba't ibang wikang papuri, kahit purihin nyo pa siya sa Spanish, sa Japanese, sa Arabic, o kung anong wikang alam ninyo, wala pa rin pong kwenta yon kung hindi nyo naman sinusunod yung mga turo niya, yung mga sinabi niya. Ito, pakinggan ninyo Sa Mateo chapter 15 verse 8 to 9, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kita nyo? Kahit anong angat nyo pa kay Jesus, kung hindi nyo naman sinusunod yung kanyang mga sinasabit, yung kanyang mga turo, wala rin naman kwenta yung mga pag-a-uplift ninyo sa kanya Dito itinataas namin ng Panginoon. Hindi naman sinusunod, basura din yun. Diba? Doon tayo sa pangalawang tanong niya. Totoo ba na hindi aalis ang Holy Spirit sa tao? Alam mo, walang nakalagay sa Biblia na hindi umaalis ang Holy Spirit sa tao. Binasa ko na po ang buong Biblia, walang ganong nakasulat, kapatid. Huwag kayong maniwala sa mga nagtuturo na ang Holy Spirit ay hindi umaalis sa tao. Maling turo po yun. Ano katunayan ng Holy Spirit ay umaalis nga sa tao? Tingnan ninyo, dito sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 5. Sapagkat papaano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob, at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ano sabi? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Kailan? Dati. Pag sinabi bang dati, ganun pa rin ngayon? Alam naman natin ibig sabihin ng salitang dati at noon Pag sinabing dati, inilalarawan mo yung contrast o yung pagkakaiba ng mga nangyari noon sa ngayon. Kung dati nakatanggap ka ng Holy Spirit, hindi na ngayon kasi nga dati nga di ba?
Bakit? Kasi tumalikod ka eh. Pag tumalikod ka, yung Holy Spirit na tinanggap mo, dati pa yun. Diba? Tanong, papaano bang natatalikod ang tao sa Diyos? Unang Timoteo chapter 4 verse 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Nakita nyo? So, papaano ka daw matatalikod sa Diyos? Kapag nakinig o nakarinig ka o nakinig ka sa aral ng mga demonyo at tinanggap mo yung mga maling turo. So, doon, natatalikod ka sa Diyos, natatalikod ka sa pananampalataya. O, ano pa? Ikalawang Tesalonica 2:3. Huwag kayong magpadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik, pagtalikod sa ibang salin, laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. See? So, ang pagtalikod, sinonim mo yan ng paglitaw ng suwail. Ang pagtalikod ay pagiging suwail. Pag sinabing suwail, ayaw mong sumunod sa itinuturo sa iyo, suwail ka. So, ang pagtalikod sa Diyos ay sinonimo ng pagsunod mo sa mga maling turo at pagiging suwail. At kapag ganyan ka, lalayasan ka ng Espiritu Santo. Nakuha mo? So kapag nilagay mo si Kristo sa hayag na kahihiyan, dahil nga sa pagtalikod na ginawa mo, aalis sa'yo ang banal na Espiritu. Alam nga naman, inilagay mo na si Kristo sa kahihiyan. Tapos, nasa iyo pa rin yung Holy Spirit. Ano yun? Ginagabayan ka ng Holy Spirit sa pagtalikod mo? Ganun ba yon? Diba? O tumalikod ka, tapos sasabihin mo, nasa iyo pa yung Holy Spirit. Ano yun? Yung babungan ng Holy Spirit sa iyo, yung ginagawa mong pagtalikod. Binababoy nyo Holy Spirit pag ganyan ang turo nyo, mga kababayan. At wag mo rin sasabihin na malulungkot lang ang Diyos. Sabi kasi nung iba, nalulungkot lang ang Diyos, pero hindi siya nagagalit. Kapag nagkasala ka, nalulungkot lang siya. Talaga ba? Saan sa Biblia na ang Diyos hindi nagagalit, nalulungkot lang? Alam mo, pag may nabasa ka kahit isang talata na hindi nagagalit ang Diyos, aanib ako sa grupo mo. Kaso 100%, 100% walang ganong nakasulat sa Biblia na ang Diyos hindi nagagalit, nalulungkot lang. Ang nakasulat daw kasi sa Ephesians chapter 4 verse 30 is lupeo. Pag sinabing lupeo, meaning nalulungkot. So, ang Holy Spirit daw is nalulungkot lang kasi lupeo means nalulungkot. Hindi naman sinabing nagagalit. Ganun ba yun? Sige nga, ano ba sabi sa Greek Concordance? Gamit tayo ng Grego. Yung lupeo, ng ibig sabihin ay nalulungkot. Ano ba ibig sabihin talaga nun sa wikang Grego? Sabi dito, from Greek G3077, to distress, reflexively or passively to be sad, cause grieve, be in heaviness, make sorry. Ito mo. So, isa sa mga kahulugan niya ay distress. Hindi lang lungkot, hindi lang sad, distress. At pag sinabing distress, it means extreme anxiety, sorrow, or pain. Pain. Hinanakit. Kaya tama yung nandun sa isang Tagalog version yung ginamit sa Magandang Balita Biblia. At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So lupeo, hindi lang lungkot yan. Yan ay paghihinanakit. Huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Tama yun. Yun ang mismong ibig sabihin ng lupeo. Ibig sabihin, hindi lang basta kalooban ng tao ang sinasaktan mo pag nagkakasala ka, kundi mismong kalooban ng Espiritu Santo ang sinasaktan mo. Kaya yung lupeo, paghihinanakit yan Diba? Meron kasing nagtuturo, kapag daw nagkasala ka, ang naaapektuhan mo lang yung ibang tao, kaya ang Diyos nalulungkot. Kumbaga, walang bearing sa Diyos yung ginawa mong kalokohan, Basta nalungkot lang siya, gumawa ka ng masama, nalungkot siya, hanggang doon na lang.
Yun yung ibig sabihin nila nun. Tapos sasabihin ng mga tao, Amen, Pastor, Amen. Nag-amin ka, bakit? May ipinakita ba sa yung talata sa Biblia na ang Diyos nalulungkot lang, hindi nagagalit? May basis ba yon? Ang nakasulat ganito, dito kayo dapat mag-amin. Roma 1:18 hanggang 22. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. See? So, ang Diyos napupuot ba siya? Napupuot siya. Ayan o, nakasulat liwaliwanag. So, wag mong sabihing nalulungkot lang. Ano yun? Basta lalungkot lang, tapos wala. Parang ganito, no? Nakita mo yung kaibigan mo, naghihirap, walang makain. Nalungkot ka. Pero anong ginawa mo? Wala. Basta nalungkot ka lang. Hindi mo man lang tinulungan. Ikaw na meron na hindi mo man lang tinulungan yung kaibigan mo dahil nalungkot ka lang. Wala kang ginawa. So, ganun din kababaw ang pagkakilala nyo sa Diyos. Basta nalungkot lang siya, pero wala namang ginawa. Maling paniniwala yan. Wala sa Biblia yan. Ang Diyos, pag nalungkot, may kasamang hinanakit yon. Bakit? Kasi biruin mo nagsakripisyo siya na ibigay yung kanyang minamahal na anak para lang maligtas ka sa kasalanan. Si Kristo kasama ng Diyos yan matagal na. Since eternity pa. Yan ang ligaya niya sa araw-araw. Kumbaga yan ang apple of the eye niya. Tapos, yung kanyang apple of the eye, binigay niya sa mga tao. Tiniis niya na makita yung kanyang anak na bugbugin ng mga taong walang kwenta. Tapos ikaw naman, niligtas ka na nga sa kasalanan, babalik ka na naman doon. O dinawalang saysay lang yung sakripisyo ng mag-ama, di ba? Napakahirap nun, kapatid, sa isang ama na makitang binubugbog yung anak niya ng mga taong walang kwenta. Pero tiniis niya para lang maligtas ka. Tapos babalik ka na naman kung saan ka niligtas. Paano hindi maghihinanakit ang Diyos nun, di ba? Nagagalit ang Diyos para huwag ka na ulit bumalik dun sa masama dahil inalis ka na nga dun. Ayaw ng Diyos na mawalang saysay yung buhay mo at mawalang saysay din yung ginawang pagsasakripisyo ng kanyang anak. Wala, bumalik ka sinong hindi maghihinanakit sa ginawa mo? Yun ang rason kung bakit ang Diyos nagagalit. Ito, pakinggan ninyo sa isang talata sa Hebrews, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong masamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Nakita nyo? Kaya nagagalit ang Diyos. Nagdidisiplina, pwede mo namang nagdisiplina ka, nalungkot ka lang. Siyempre may galit na kasama yon, may hinanakit yon, kaya ka napalo. At yung hinanakit na yon, hindi naman yung galit na talagang napupuot sa iyo Galit yon na may pagmamahal, kapatid. So, pangatlong tanong, totoo ba na hindi na kailangang ibigin ang Diyos? Eto, nabanggit sa akin ng researcher to kanina Kaya daw hindi na kailangang ibigin ang Diyos. Kasi medyo nalito ako dito sa tanong na to. Bakit niya itinatanong na hindi na kailangang ibigin ng Diyos? Sabi sa akin ng researcher, ang pinanggalingan pala niyan, kasi dahil loving God means obeying His commandments. Hindi naman daw masusunod yung kanyang mga utos, yung mga commandments ng Panginoon. So, ano pang sense na ibigin ng Panginoon o ibigin ng Diyos, di ba? Yun yung kanyang logic. Pero ang tanong, nasa Biblia ba yun? Nasa Biblia ba yun? At ikaw, naririnig mo ba yung sinasabi mo? At ang sabi pa, hayaan na lang daw natin na ang Diyos ang umibig sa atin. Tapos tayo, hindi naman natin siya kayang ibigin dahil imposibleng masunod yung kanyang utos. Parang bang sinasabi niya, parang ang dating kasi sa akin nito, mahal kita, pero hindi ko kayang sumunod sa mga sinasabi mo. So mabuti pa, wag na kitang mahalin. Ikaw na lang ang magmahal sa akin kung gusto mo. Parang ganun ang dating sa akin Pero tama ba yun? Actually, aral nga ng demonyo yun Makasarili yun. Makasarili ang dating nun para sa akin. Ewan ko kung anong dating sa inyo, no? Pero para sa akin, makasarili kasi yun Tapos, ang kailangan daw is pananampalataya lang. Pero yung pag-ibig sa Diyos, malabo daw yun dahil mahirap naman daw sundin yung mga utos. So, pananampalataya na lang. Sige, manampalataya ka ng walang pag-ibig. Kala mo may bearing sa Diyos yung bulok ng pananampalataya pag ganon?
Ito, pakinggan mo, sa unang aklat sa mga taga-Korinto, 13:2. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng mga hiwaga, kung meron man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, kung meron kang malaking pananampalataya, hindi lang basta pananampalataya, malaking pananampalataya, na anupat na kapagpapalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. See? So, anong silbi ng pananampalataya mo kung wala kang pag-ibig? Lalo na yung pag-ibig sa Diyos. Unang-una sa lahat yan, ang iibigin mo, Diyos muna eh. Diba? Sige nga, ikaw sumagot. At alam mo ba na wala kang buhay na walang hanggan na makukuha sa Diyos pag hindi mo siya inibig? Pakinggan ninyo sa Santiago 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. See? Paano mo ngayon sasabihin na hayaan na lang natin umibig ang Diyos sa atin dahil hindi naman natin siya kayang ibigin din in reverse? Naririnig mo ba sinasabi mo? Hindi mo kayang mahalin ng Diyos dahil ang sabi mo, hindi mo naman kayang sundin yung Kanyang utos. Siyempre nga naman, kung mahal mo ang Diyos, susundin mo yung utos niya. Sabi ng Panginoong Hesus yun eh. Sumagot si Jesus at sinabi sa Kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay Kanyang tutuparin ang aking mga salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasasa Kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Hindi mo daw iibigin dahil imposible mo daw masunod ang utos. Biruin mo, ituro mo sa tao na hindi naman natin maiibig ang Diyos. Kawawa ang taong maniniwala sa ganitong aral. Kawawa talaga, mga kababayan. So I think tama na ito, no? Siguro nasagot na po natin yung katanungan ng kapatid na nagtanong. Ingat na lang po kayo sa mga nangangaral ngayon. Salamat po sa pagtatanong at God bless po sa inyo.